naisip ko lang kasi nung nabasa ko nga na nagbenta si Michael Saylor. You have to ask yourself kung long-term holder ka, ano yung reason bakit pumasok ka sa Bitcoin at nagbobodega ka ng Bitcoin? Okay, ask yourself, ba't nga ba ako ba't ko ba binibili itong coin? Bumili ka ba because dahil kay MicroStrategy? Ba dahil bumibili si Michael Saylor, kaya ka rin bumibili? Yun lang ba yung dahilan mo? Or may mas malalim kang dahilan? Dahil ba naintindihan mo yung Bitcoin? Dahil ba ang turing mo kay Bitcoin is a prime digital property? Ba? Kasi kung wala na yung reason para i-hold yung isang asset, wala na yung reason kung bakit mo binili para i-hold yung isang asset, kakabahan ka talaga. Let's say for example, ang reason mo is dahil bumibili si Strategy kasi bibili ko. Yun lang yung dahilan mo. Pag inubos ni Strategy Bitcoin niya, di ba, takbo ka rin. Kasi yun lang yung reason mo eh. Pero kung may mas malalim kang dahilan kung bakit mo binili yung Bitcoin, at let's say, ako, ang intindi ko kay Bitcoin is a prime digital property. So, because of that, I can hold yung Bitcoin. Even Michael Saylor is selling. Kasi yun ang intindi ko. Yun yung narrative na, yun yung belief ko sa Bitcoin. Ba, yun yung reason kung bakit mo siya binili. So again, it depends. Babalik po yan again doon sa dahilan ninyo. Balikan nyo ulit. Ano ba dahilan ko? Bakit ko binili itong Bitcoin? Hype lang ba? Ang problema, pagka-hype, pag nawala na yung hype, paano?